Kamusta mga kapwa ko cultivator? Shoutout nga pala kay @jap_0516 sa binigay mo na 50 na peso. Super thanks sa you boss. Shoutout nga pala sa bago nating sect elder na si Boss Kupal. Salamat sa pag-join at sa solid na suporta ninyo. Welcome sa sekta natin. Ang pagpapatuloy ng ating kwento. Empathy, kakayahan? Iyan ba ang tinutukoy mong sinasabing taglay ng ating mga ninuno? Tanong ni Iskan, may halong pagdududa. Tumango si Ghislaine. Tama, kung ang mga duwende ay pinagpala ng kakayahan sa paglikha, ang tunay na biyaya namang iginawad sa mga elf ay ang kakayahang makipag-ugnayan sa kalikasan at sa mga hayop. Ito ang dahilan kung bakit sila naging walang kapantay na mga spirit mage. Ngunit sa halip na seryosohin, nagtawanan ng mga elf, halos mamilipat sa kakatawa. Pwahaha, Diyos ko, mahal na Panginoon. Para ka pa ring bata. Empathy ability, parang galing lang yan sa mga kwentong pambata. Kung kaya nga talaga namin yun, hindi na sana kami laging bugbog sa'yo. Walang ganyang bagay, hindi na nagsalita pa si Ghislaine. Sa halip, marahan niyang itinaas ang manggas ng kanyang damit. Agad namang natigil ang tawanan ng mga elf, bigla silang tumindig ng tuwid, para bang nabasa ni Ghislaine mismo ang kanilang mga iniisip. Nagtanong siya, malamig ang tinig. Nabasa ko lang ang isip ninyo, hindi ba? Kaya nyo rin gawin ito. Arg! Sabay-sabay na tugon ng mga elf, hindi malaman kung natatakot o nagugulat. Ngumiti si Ghislaine at tumango. Mabuti, kung ganun, wala kayong dapat ipag-alala. Sige, ilabas ang mga inihandang kabayo. Maya-maya ay dinala ng mga sundalo ang mga kabayong inihanda, ngunit malinaw na hindi pangkaraniwan ang mga ito. Hiin, nagwawala ang mga kabayo, nagtatadyakan at nangangagat, halos mahulog sa pagkakahawak ng mga kawal. Kitang-kita ang hirap ng mga sundalong halos lamukusin sa pagsupil sa mga ito. Ang mga kabayong ito ay mga warhorse mula sa Hilaga, mga hayop na pinalakas ng Pal-Aegean nilang pakikipaglaban para mabuhay. Mabangis at walang sinusunod. Bulong ni Ghislaine habang pinagmamasdan ang kaguluhan. Kailangan na natin silang sanayin agad. Lalong sama-sama ang ugali nila. Napalunok ang mga elf, halatang nainerbiyos. Inaakala ba niyang kaya naming supalin ang mga halimaw na yan? Mas parang sila pa ang mga amo sa amin. Tignan mo ang mga muscle. Para silang mabangis na halimaw kaysa kabayo. Hindi nila alam kung saan magsisimula. Hindi sila sanay sa ganito, mga alaga lang sa mga maharlikang tahanan ang nakasalamuhan nila noon. Bawat isa, kumuha ng kabayo at simulang amuin, utos ni Ghislaine. Paano? May nanginginig na tanong. Makipag-usap ng taos puso, sabihin ninyong nais nyo silang maging kaibigan, hilingin ang kanilang tulong. Mararamdaman nila ang intensyon ninyo at tutugan sila. Iyan ang biyayang likas sa mga elf, katulad ng ugnayan ninyo sa mga espiritu. Wala nang diskusyon, simulan na, napabuntong hininga ang mga elf. Wala silang magawa kundi sumunod, bagamat worry papasok sila sa tiyak na kamatayan. At doon nagsimula ang tila digmaan sa pagitan ng mga elf at mga kabayo. Hiin, arg, buong lakas na sumunggab ang mga elf, inakala nilang kaya nilang supalin ang mga kabayo gamit ang kanilang mga muscle. Kumapit sila sa leeg ng mga hayop, pinilit na sakalin para makontrol. Ngunit ang mga kabayong nabuhay sa Hilaga, mga hayop na nakipaglaban at nakapatay ng tao at halimaw, ay higit pa sa kanilang inaasahan. Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga elf, pinagtatadyakan pa ng mga kabayo. Mabuti na lamang at matibay ang katawan nila, kaya't walang nadisgrasya. Peste, hayop lang kayo pero umaasta kayong hari. Akala nyo ba'y matatakot kami? Kami ang mga tagapamahala ng kalikasan. Ngunit sa halip na maamo, lalong nagwala ang mga kabayo. At mula sa lahat ng iyon, may isang kabayong umangat. Isang itim na stallion, napakalaki ng muscle at napakaganda ng kiling. Ang galit nito'y parang bagyo, walang makalapit. Hiin, anong klase ng kabayo yan? Napakalakas, pero ang ganda niya. Walang takot, bigla itong sumugod. Diretso kay Ghislaine. My lord, lumayo kayo, sigaw ng kanyang mga kasama. Ngunit iwinasiwas lamang ni Ghislaine ang kamay, pinigil sila, at siya mismo ang humakbang palapit. Nag-alimpuyo ang hangin sa pagsugod ng kabayo, tila bagyong wawasak ng lahat ng harang. Sa mismong iglap na magtatagpo ang kanilang banggaan. Bam!
Isang suntok mula kay Ghislaine ang tumama diretso sa mukha ng kabayo. Tumilapon ito, bumagsak, nanginginig at nagbula ang bibig. Tahimik na tumingin si Ghislaine dito at malamig na bamulong. Maupo ka, o mamamatay ka. At parang naunawaan siya, biglang bumangon ang kabayo, yumuko, at lumuhad, handang sakyan. Nang sakyan ni Ghislaine, tumindig ito, taas noo, animoy ipinasilang upang maging kanyang kaagapay. Kitang-kita nyo, hindi ba? Kapag ipinakita mo ang tunay mong intensyon, mauunawaan ka ng iba. Tahimik ang lahat, maging ang mga kabayong nagwawala kanina ay tila napatigil. Nakatingin lamang kay Ghislaine, ngumisi siya, at idinagdag, ano kaya ang itatawag ko rito? Itim siya, black bean. Cute, hindi ba? Napahawak na lamang sa mukha ang mga tagapayo sa kakaibang naming sense ng kanilang Panginoon. Samantala, nagpatuloy ang pakikibaka ng mga elf sa kani-kanilang mga kabayo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isa ang umangat, si Lumina. Nang lumaon, sa gitna ng kanyang panghihina at pagod, nagbago ang kanyang panalangin. Mula sa pagkayamot, nauwi ito sa taos-pusong pakiusap. At doon niya naramdaman ang kakaibang bugso. Isang ugnayan, ang bulong ng hangin, ang sigla ng mga puno, ang mga huni ng mga ibon at kulaglig. Hindi niya man lubusang maunawaan, alam niyang may nais silang ipabatid. Huwag mo kaming saktan, mahalin mo kami, maging isa tayo. At unti-unting, tumigil ang kabayong sakay niya sa pagwawala. Huminga ito ng malalim, at napatigil ang lahat ng iba pang kabayo sa paligid. Nagulat ang lahat, hindi makapaniwala. Paano niya nagawa yun? Hindi totoo to. Ngunit kitang-kita, ang dati mabangis na kabayo, ngayoy mapayapang humilig ang ulo sa balikat ni Lumina, waring nagpapatunay ng kanilang ugnayan. Si Ghislaine lamang ang hindi nagulat, bagkus ay ngumiti ng may kasiyahan. Kita nyo, sabi ko sa inyo, taos-pusong loob lang ang kailangan. Urge. Si Aiskan ay nakahandusay sa lupa, paulit-ulit na tinatadyakan ng kabayo. Hindi siya pinansin ni Ghislaine, na tila tuwang-tuwa pa sa pagkakayurak sa kanya. Sa halip, humarap siya kay Lumina at mahinahong nagsalita. Kamusta? Nakita mo ba? Kapag mula sa puso ang pagsasalita, nakikinig talaga sila. Ngumiti si Lumina, maliwanag ang kanyang mukha. Oh, at ngayon ay nauunawaan ko na kung ano ang dapat gawin ng ating lahi. Hindi na siya ang dating elfo na nalunod sa Catamaran at kawalang pakialam. Sa pamamagitan ng pagsasanay, nabawi niya ang lakas ng katawan at kailanawan ng isip, at higit pa roon, natuklasan niya ang tunay na misyon ng kanilang lahi. Tumango si Ghislaine, kita ang kasiyahan sa kanyang mga mata. Ngayon, saka pa lang siya nagmumukhang isang tunay na elfo. Kung maibabalik ng mga elfo ang kanilang tunay na sarili, sila'y magiging malaking tulong sa paparating na kaguluhan. Sa panahon ng digmaan, mawawala ng saysay ang pagkakahiwalay ng mga lahi. Sapagkat ang pagprotekta sa mundo ay walang kaibahan sa pagprotekta sa kalikasan. Sa kanyang nakaraang buhay, maging ang mga mapag-isa at mailap na elfo ay nakipag-alyansa sa mga tao upang lumaban. Mula ngayon, wika ni Ghislaine, si Lumina ang magiging kinatawan ng mga elfo. Sundan niyo siya at unahin ang pagpapaamo ng mga kabayo. Gawin silang madaling sakyan ng kahit sino. Pagkatapos niyan, lilipat tayo sa susunod na pagsasanay. Arg! Walang balak si Aiskan na maging kinatawan, kaya't hindi na siya lumaban pa. Kahit may reklamo siya, abala siya sa pagmumura habang dinadaganan ng kabayo kaya't hindi rin makapagsalita. Nang bahagyang kumalma ang mga kabayo, dali-daling lumapit ang mga elfo kay Lumina. Paano mo nagawa yon? Ituro mo rin sa amin. Hindi naman talaga maamo ang mga kabayong to, hindi ba? Ngumiti si Lumina at ipinaliwanag, kailangan lang magsalita mula sa puso, ng may sinseridad. Parehong-pareho sa sinabi ng baliw na Panginoon. Totoo bang maiintindihan nila kung taos-puso ang sasabihin namin? Nakita ni Lumina ang alinlangan at duda sa mukha ng mga elfo, kaya't nagpatuloy siya. Ganun din ang inisip ko noong una. Pero para sa atin, napakadali nito. Ito ang biyayang iginawad ng punong-puno ng daigdig. Maniwala kayo sa sarili ninyo at subukan. Magsalita kayo ng buong sinseridad. Ang kanyang matatag na pananalig ay nag-udyok sa mga elfo na sumubok, kahit may alinlangan. At dahil napatunayan na ni Lumina ang kanyang kakayahan, hindi na naging mahirap ang lumapit sa mga kabayo. Isa-isa, sinubukan ng mga elfo na makipag-ugnayan. Bibigyan kita ng carrot.
Kumalma ka lang saglit, pakiusap kahit magpanggap ka na lang na nakikipag-cooperate. Ipapakilala kita sa kasintahan. Snort, kahit may mga kalokohang pangako, ilang kabayo ang nagsimulang magpakita ng pagtitiwala. Ang ilan ay naupo, ang iba'y idinikit ang ulo sa pisngi ng mga elfo. Wow! Oh, mga sigaw ng pagkamangha ang kumalat. Bagamat hindi pa nila naabot ang antas ng pakikipag-usap na naranasan ni Lumina, sapat na ang nagawa nito upang pakalmeyin ang mga kabayo at gawing posible ang simpleng komunikasyon. Unti-unti, nagsimulang lumabas ang likas na ugnayan ng mga elfo sa kalikasan. Habang dumarami ang nagtatagumpay, napatingin ng may pagkagulat ang mga alalay kay Ghislaine. Hindi ako makapaniwala, gumagana talaga ito. Hindi lang pala tsamba. Paanong nalaman ng Ginoo ang tungkol dito? Noong unay inisip nilang tsamba lamang ang tagumpay ni Lumina. Pero ngayon, matapos magtagumpay ang marami, malinaw na hindi iyon nagkataon. Tama si Ghislaine, may kakayahan nga ang mga elfo na makipag-ugnayan sa kalikasan. Kailangan pa ng oras upang ganap na maibalik ang kakayahan ng lahat, ngunit hindi na iyon malayo. Ngumiti si Ghislaine kay Lumina. Ngayon, wala nang magiging problema sa pagpapalaki ng mga kabayo, hindi ba? Siguraduhin mong kaya silang sakyan maging ng karaniwang sundalo. Oo, ibibigay ko ang buong makakaya namin. Huwag kang mag-alala, ngumiti si Lumina, puno ng malasakit at paninindigan. Wala nang bakas ng pagmumura o negatibong damdamin. Sa wakas, lumilitaw na ang biyaya at kagandahan na karaniwang iniuugnay sa mga elfo. Tumango si Ghislaine at nagpatuloy. Simulan na natin agad ang pagpapaamo. Gusto ko ito ng mabilis. Alam niyo ang estilo ko, hindi ba? Hayaan mong kami ang bahala. Ipinapangako ko ito sa dangal ng aming lahi. Magaling, maaasahan kayo. Oh, dalhin ang natitirang mga kabayo. Thud, thud, thud. Biglang dumating ang mga kabayo, pulang-pula ang mga mata, bumubula ang bibig, at nagwawala habang kinaladkad ang mga kawawang sundalo. Ha! Nanlaki ang mga mata ni Lumina, nanlalamig ang mukha. Hindi niya alam na ganito kagulo sa lupain ng Panginoon, ni hindi rin niya alam kung gaano karami ang mga kabayong dinala ni Ghislaine mula sa kanyang ekspedisyon. Tinapak ni Ghislaine ang kanyang balikat at ngumiti. Bilasan natin, mas abala ang lupain na ito kaysa iniisip mo. Thud, thud, thud. Tulong. Masyadong mailap ang mga kabayo. Pasensya na. Nakatitig si Lumina, halos hindi makapaniwala. Diyos ko, anong klaseng lugar ba itong pinasok ko? Nagsisisi siya sa kanyang mga matibay na pangungusap kanina. Hindi niya naririnig ang mga bulong ng kalikasan, tanging kaguluhan at takot. Ngunit alam niya, walang atrasan kay Ghislaine. Samantala, si Aisken ay patuloy na dinadaganan. Aray, putya, tigilan mo na ako, hayop ka. At tila ba sinagot ng kabayo ang kanyang taimtim na hinaing, lalo pa itong nanggigil. Lumipas ang ilang araw. Wow! Ang dami nating kabalyero. Nakamasid si Ghislaine, labis ang kasiyahan. Nay! Ang mga kabayo, na dati mabangis, ngayoy sakay na ng mga sundalo at tumatakbo sa palaruan. Hindi ako makapaniwalang ganito ako kagaling sumakay. Sumusunod sila sa lahat ng utos ko. Dati, halos patayin nila ako. Ang mga sundalo mismo ang nakasaksi sa pagbabago, mula sa mabangis na hayop tungo sa masunurin. Hindi man sila ganap na bihasang kabalyero, sapat ang kanilang kasanayan para sa labanan habang nakasakay. Kaya't dumami ang bilang ng kanilang kabalyeriya. Kasabay nito, napansin ng mga elfo. Ang bilis nilang pamayat, hindi na kailangan ng espesyal na ehersisyo. Ang pakikipagbuno sa mga kabayong baliw ay natural na pampayat. Nakikita ang mabilis na pag-unlad, nagpasya si Ghislaine na humakbang pa. Ituro na rin natin ang pagsakay sa lahat ng sundalo. Sa loob lamang ng ilang araw, natuto ang mga sundalo. Ang pangarap ni Ghislaine, isang hukbo na kayang maging kabalyero o impanterya ayon sa pangangailangan, ay unti-unti nang natutupad. Maging ang mga alalay ay hindi makapaniwala. Ang bilis ng pagsasanay nila. Magagamit na sila kahit sa transportasyon o labanan. Kaya pala dinala ang mga elfo. Sinong mag-aakala na madali lang pala nilang paamuin ang mga kabayo? At nang maging handa ang lahat, ipinahayag ni Ghislaine ang bagong negosyo, ang Fenris Arrow Delivery. Upang ipagdiwang ang paglulunsad, libre muna ang serbisyo sa loob ng 1 buwan para sa lahat ng residente ng ating lupain. Sanay na ang mga alalay sa kanyang mga kakaibang ideya, kaya't agad nilang isinakatuparan ang plano.
Ngunit malamig ang tugon ng mga tao. Arrow delivery. Ano yun? Mas mabilis at ligtas daw maghatid? Hindi ba pwede namang kumuha ng mga ngalakal o bayaran ang mga mersenaryo? Walang ni isang gumagamit. Lumipas ang 1 linggo na walang nagpagawa. Nag-alala ang mga alalay. Maganda ang pagpapaamo ng mga kabayo, pero may pag-asa ba talaga ang negosyong ito? Baka lugi lang tayo. Ngunit matatag si Ghislaine. Hindi pa nila alam ang kaginhawaang dala nito. Hintayin natin. Kapag nasubukan nila, hindi na sila babalik sa dati. Ipagpatuloy niyo ang pagpapalawak. Wala silang magawa kundi sundin. 1 linggo pa ang lumipas bago pumasok ang unang customer, isang ginang na nasa katanghaliang gulang. Maligayang pagdating. Agad siyang sinalubong ng kabataang kawani, masigla at masaya. Ilang araw na siyang walang ginagawa kaya't sabik na sabik maglingkod. Mahinang nagtanong ang babae, totoo bang agad niyong nadadala ang sulat at mga gamit? Opo, dito sa Fenris Arrow Delivery, mabilis at ligtas ang serbisyo, kahit isa lang ang ipapadala. At ngayon, libre pa. Paano kung karne o mga madaling masira? Walang problema, may mga karwaheng may lamig sa bawat istasyon. Nagliwanag ang mukha ng babae. Gusto kong magpadala ng karne. At makakatulong din ba kayo sa pagsulat ng sulat? Sumabat ang isang lalaking kawani, ako ang bahala. At dahil wala namang ibang customer, kahit mahaba pa, isusulat ko lahat. Ang babae ngumiti at nagutos. Ang sulat ay para kay Ricardo, anak niyang naka-assign sa garrison sa gubat ng mga halimaw. Maingat na isinulat ng kawani ang lahat ng detalye. Siguradong makakarating ito. Umaasa ako. Huwag kang mag-alala. Ligtas at mabilis, yan ang pangako ng Arrow Delivery. Agad na kumilos ang sundalo sa istasyon, ikinabat ang karne at sulat sa malamig na karwahe, at buong determinasyon na sumakay. Lumakad tayo. Humandar ang kabayo, dala ang unang misyon ng Fenris Arrow Delivery. Sa kanyang suot na bughaw na vest, malinaw ang nakasulat sa likuran. Arrow Delivery. At doon nagsimula ang bagong yugto ng lupain ni Fenris. Thud, thud, thud. Walang tigil ang pagpapatakbo ng mensahero sa kanyang kabayo. Sa malawak na kapatagan ng hilaga, humahagibis ang kabayo na tila hinahabol ang hangin. Dumadaan ito sa tuwid na daan, bumibilis ng higit pa sa karaniwang takbo ng mga hayop na sanay na sa mahabang biyahe. Kung sakaling mapagod, madali siyang makakapagpalit ng kabayo sa mga himpilan na nakahanay sa ruta. Kaya't hindi kailanman magiging problema ang katagalan ng lakbayin. Sa ngayon, limitado pa lamang ito sa saklaw ng kanilang lupain. Ngunit habang lumalawak ang kalsada at dumarami ang mga hintuan, higit pang palalawakan ang saklaw ng kanilang serbisyo. Mula sa umagang pag-alis, nakarating ang mensahero sa kuta ng Forest of Beasts pagsapit ng gabi. Anong, ito'y galing kay ina? Pinadala kaninang umaga? Gayon nga po, ang Fenris Arrow Delivery ay inuuna ang bilis, yan ang aming pangunahing prinsipyo. Sinipat ni Ricardo ang mensahero mula ulo hanggang paa, hindi makapaniwala. Kahit pa malapit lang ang aming lupain, posible bang makarating ito ng ganito kabilis? Karaniwan, kailangan pang umupa ng grupo ng mga ngalakal o mga bayarang mandirigma upang maghatid ng liham. Iyon ay mahal, matagal, at hindi praktikal, maliban na lamang kung handa kang gumastos ng malaking halaga para sa isang sulat. Sandali, hindi ba't nabalitaan ko noon na nagdulot ng usap-usapan ang Ginoo? May balak daw siyang magsimula ng negosyong panghatid? Naalala niya ang mga sabi-sabi, mga kalsadang pinapanday, pagtatayo ng mga himpilan ng telegrapo, at iba pang pasilidad sa Fairdeam. Lantaran itong ipinalalaganap, pero hindi ito mukhang biro. Ang mensaherong nasa harap niya ay nababalot ng alikabok at pawis, hindi yun itsura ng taong nagtatangka lamang manlinlang. Binuksan ni Ricardo ang liham. Hindi marunong magsulat ang kanyang ina, kaya't may ibang nagsulat batay sa kanyang sinabi. Gayunman, agad niyang nakilala ang tinig na naroon. Kailan ka ba talaga mag-aasawa? Tigilan mo na ang pakikipagkita sa kung sino-sino at magpakasal ka na. Ang anak ng kaibigan ko ay may apo na. Ayan na nga, tunog ni nanay talaga. Pareho ang tono, ang paulit-ulit na paalala na naririnig niya tuwing umuuwi. Halo ng pagmamalasakit at inis. Kung gumamit pa ng bagong serbisyo si nanay para lang masabi ito, ibig sabihin ay talagang nagmamadali siya. Well, aalis na ako. Maaari po ba kayong pumirma rito bilang patunay na natanggap ninyo? Sandali muna.
Hindi pwedeng matapos doon. Kailangang patunayan ni Ricardo ang totoo. Agad siyang sumulat ng isa pang liham at iniabot sa mensahero. Libre pa ito ngayon, hindi ba? Pakiabot ito kay ina. Opo, nasa panahon pa po kami ng libreng subok. Ay padadala ko agad ito. Bagamat maaari niyang gamitin ang telegrapo, mas gusto ni Ricardo ng agarang katunayan. Sinadya niyang ilagay ang isang bagay na sila lamang ng kanyang ina ang nakakaalam, isang alaala mula pagkabata, upang masiguro ang pagiging tunay ng serbisyo. Kinabukasan ng gabi, natanggap niya ang tugon ng kanyang ina. Hindi ako makapaniwala. Totoo nga, ang bilis. Nakalagay roon ang mga detalyeng siya lamang at ang kanyang ina ang nakakaalam. Wala nang mas malinaw na patunay kaysa rito. Dahil sa karanasang yun, buong sigla niyang ibinahagi sa mga kasamahan sa kuta ang tungkol sa arrow delivery. Maging sa mga babae na kanyang nililigawan, ipinagyabang niya ito. Sa Fenris, lubos ding humanga ang kanyang mga magulang at agad ikinwento sa mga kapitbahay. Dati may alinlangan, ngunit nagsimulang magpadala ng liham ang mga tao sa kanilang mga kamag-anak sa loob ng lupain. At nang mapatunayan nila, naging purong papuri ang kanilang mga salita. Napakabilis nga, parang palaso. Nakapagpalitan na ako ng liham at regalo sa fair diem ng ilang ulit. Dahil ba sa maayos ang kalsada kaya ganito kabilis? Isang araw o dalawa lang, andito na agad. Nakasubok ka na bang mag-order? Dinadala nila mismo sa pintuan mo. Habang kumakalat ang balita, nag-umapaw ang mga himpilan ng telegrapo sa dami ng tao. Kinailangan pang kumuha ng dagdag na tauhan at magtayo ng mga bagong opisina sa mga bayan. Pinakapopular ang serbisyong hatid ng mga kalakal. Sa telegrapo, pwede nang mag-order ng mga bagay na mahirap hanapin sa sariling lugar at ipahatid direkta sa tahanan. Nabaliw ang mga tao sa ginhawang dulot nito. Hindi na ako mabubuhay nang wala ang arrow delivery. Lalo raw dadami ang pwedeng i-order. Pinalalawak pa ng Ginoo. Sa ating lupain lamang may ganitong serbisyo. Kahanga-hanga talaga ang ating Ginoo. Habang dumarami ang papuri, lalong lumobo ang kumpiyansa ni Ghislaine. Mataas ang ulo, nakangiting mayabang niyang sinabi sa kanyang mga tauhan. Oh, ano, kita nyo na, lagit-lagi, ang hinahanap ng tao ay bilis at ginhawa. Kaya't sinasabi ko palagi, tapusin agad ang dapat tapusin. Tahimik lamang sina Claude at ang iba pa. Hindi nila kayang itanggi, ang arrow delivery ay mabilis na nagiging mahalagang bahagi ng pamumuhay ng lahat. Ngunit kasabay nito, dumobble rin ang trabaho ng mga administrador. Kada araw, kailangang suriin ang inventaryo ng mga bodega. Tiyakin na agad na papalitan ang mga kalakal sa mga bayan, at marami pang iba. Kapag ganito kalaki ang epekto sa loob pa lamang ng ating lupain, paano pa kung saklawin nito ang buong kaharian? Magiging napakalawak ang kalakal at serbisyo. Tumango ang lahat, bagamat sabay-sabay nilang iniisip, kami rin ang mamamatay sa trabaho. Wala pang basbas mula sa korte ukol sa paniningil ng bayad sa kalsada, at hindi pa rin nakakakuha ng panlabas na pamumuhunan ang proyekto. Kapag nakamtan yon, obligado na ang buong paksayo ng mga royalista ang lupaing Ginoo na gumamit ng arrow delivery. Ang problema, kahit may pumasok na puhunan, nananatiling Fenris lamang ang may hawak ng negosyo. Nangangahulugan yun na ang mga administrador nila mismo ang dapat magpatakbo at magbantay sa iba't ibang lugar, lalo silang mapapagod. Kaya't maingat na nagpayo si Claude. Subalit, malaki ang nalulugi sa atin ngayon. Higit pa sa inaasahan ang halaga ng infrastruktura. Kahit matapos ang libreng pagsubok, mababa pa rin ang bayad kaya't mahihirapan tayong kumita. Ngumiti lamang si Ghislaine. Walang problema. Hindi mahalaga kung lugi muna tayo. Ang mahalagay ang pundasyon. Kapag naitatag na ito, darating ang napakalaking kita. May monopolyo tayo. Napapailing si Claude. Ang mismong mga prediksyong siya ang may gawa, inuulit lamang ng Ginoo na para bang sarili nitong pananaw. Ngunit totoo, kapag nakabuo sila ng pambihirang infrastruktura ng kalakalan, walang magagawa ang iba pang mga ngalakal kundi gumamit ng arrow delivery. At kung tumanggi, kailangang magbayad ng buwis sa kalsada. Pero bakit parang tiyak na tiyak siya? Hindi lang ito prediksyon, para bang alam niya na ang hinaharap. Nasanay na si Claude sa tapang ng Ginoo, ngunit habang lumilipas ang panahon, lalong tumitibay ang hinala niya, hindi ito basta kapritsyo o tsamba. Sa tuloy-tuloy na pagtatayo ng kalsada at pagdami ng mga kabayo, dumadaloy ng napakabilis ang karne, butil, at iba pang yaman sa buong lupain.
Araw-araw, natutuwa si Ghislaine sa mga ulat. Maayos ang lahat, pero marami pang kailangang gawin, kaya't bilisan pa natin. Hindi lamang mga telegrapo, kabahayan ng kabayo, at bodega ang kailangan. Kung nais ng Fenris na lumakas, mas marami pang pasilidad ang dapat may tayo. Habang pinagpupursige niya ito, halos sumabog sa trabaho ang mga administrador. Ngunit kapalit nito, ang lupain ay umuunlad sa paraang hindi pa nakikita saan man. Walang ibang lupain sa kontinente ang kasing ginhawa ng Fenris. At gamit ang momentum na ito, naglatag ng susunod na hakbang si Ghislaine. Panahon na upang bisitahin ang Marquis ng Branford. Kukunin natin ang karapatan sa tol at pamumuhunan. Muling nagtipon sina Claude at ang mga tauhan upang tapusin ang pinakamabisang plano sa negosyo. Saklaw nito ang kalahati ng kaharian, isang antas na marahil ni ang korte hindi inaasahan. Toll rights. Alam nilang kayang ipagtagumpay iyon ng Marquis. Hindi maaaring tanggihan ng mga royalist ang gayong alok. At kapag nakuha na, tapos na ang usapan. Kung may magmatigas pang tumanggi, may dahilan na si Ghislaine na magdala ng hukbo. Ngumiti si Claude habang binabasa ang plano. Wala sa halaga ng salapi ang mahalaga, kundi ang kapangyarihan. Kapag naisakatuparan ito, tayong may hawak sa leeg ng mga ginoo at mga ngalakal. Ngunit kasabay ng impluwensya, kailangan din ng lakas militar upang tiyakin na walang magtatangkang agawin ang kanilang kontrol. Bagamat kulang pa sila roon, sapat na muna ang pagiging kakampi ng Marquis ng Branford. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang palakasin ng ating hukbo. Lumalakas ito araw-araw, hindi alintana ang mga royalista, ngunit darating na ang digmang sibil. Nakatutok sa paksayo ng mga royalista ang mga pamilyang dukol. Kapag nadamay ang Fenris, maaaring tuluyang maglaho ang kanilang lupain. Subalit, kung magwawagi ang royalista, o kahit matalo ngunit makaligtas ang Fenris, at sa panahong yun ay makabuo sila ng makapangyarihang hukbo. Marahil, tayo na mismo ang mamumuno sa kaharian. Nabulalas ito ni Claude nang hindi niya namamalayan. Agad niyang tinakpan ng bibig. Ano ba ito? May ambisyon pala akong ganito? Akala niya ay sapat na sa kanya ang buhay na payapa at maginhawa. Ngunit tila nahawa na siya sa pananaw ng kanyang ginoo. Nang magtanong si Wendy, nag-iwas siya ng tingin. Wala. Kahit papaano, alam niyang dapat niyang ituon ang sarili sa kasalukuyang gawain. Matapos ang ilang araw ng pagpupulong, natapos nila ang masusing plano sa negosyo. Kinailangan na lamang ipadala ito sa Marquis ng Branford. Ngunit abala si Ghislaine sa pag-unlad ng lupain. Hindi ka ba talaga pupunta sa kabisera? Tanong ni Claude. Ang daming trabaho rito. Mas mahalagang tutukan ko ang pagsasanay at pagpapaunlad. Ipadala na lang ninyo. Papayag din ang Marquis. Napangiwi si Claude. Alam niyang mahirap yon, ngunit wala siyang magawa. Ayaw niyang siya ang pumunta, kaya't ipinasa niya ang gawain kay Lowell. Ikaw na ang pumunta sa kabisera. Ihatid mo ang plano, kuhanin ang pahintulot sa toll, at kung maaari humingi ng pamumuhunan kina Lady Rosalind at Countess Marielle. Nagprotesta si Lowell, ngunit sa huli, napilitan. Sa takot kay Claude at kay Wendy, wala siyang nagawa kundi umiyak na umalis patungong kabisera. Sa harap ng Marquis ng Branford, nanginginig si Lowell habang hawak ang kanilang plano. Isang proyekto ng mga kalsada? Karapatan sa toll? Malamig na tanong ng Marquis. Why yes, yun po ang nakasaad. Malaking tulong daw po sa paksayo ng royalista. Tahimik ang paligid. Ang bawat sundalo at kabalyero sa bulwagan ay tila mga tibak na nakatutok sa kanyang leeg. Pagkaraan ng mahabang pag-iisip, nagsalita ang Marquis. Kung gayon, sang-ayon ako, iuutos ko sa mga ginoo na makipagtulungan. Sa ngalan ng maharlikang pamilya, ipinagkakaloob ko kay Count Fenris ang karapatan sa toll. Nanlaki ang mata ni Lowell. Eksakto sa sinabi ng ginoo. Ngunit hindi pa tapos ang Marquis. Ngunit, tinitigan niya si Lowell ng matalim. Kailangan naming dagdagan ang bahagi ng aming makukuha. Malaki ang posibilidad na tanggapin ng Marquis ng Branford ang mungkahi, dahil malinaw na makikinabang dito ang paksiyong maharlika. Subalit may balak siyang bahagyang supulan ang mabilis na paglakas ng impluwensya ni Ghislaine. Ayaw niyang maulit ang pag-usbong ng isa pang pamilyang dukado matapos ang gyera sibil. Kumbinsido siya na kaya niyang pigilan yon, ngunit pagdating kay Ghislaine, hindi siya makapagpadalos-dalos sa pagpapasya. Masyadong mabilis lumalakas ang kanyang puwersa militar.
Sa ngayon, mainam pa nga na pabayaan siyang lumakas, pero, kapag natapos ang digmaan, doon lalabas ang problema. Hindi pwedeng tuloy-tuloy ang daloy ng pondo sa kanya nang walang kontrol. Kung susuportahan ng pamilya Maharlika at ng hari ang proyektong pagtatayo ng mga kalsada, tiyak na magtatagumpay ito. Ngunit kailangang masalo ng Pax iyong Maharlika ang kita upang palakasin ang kanilang sariling hukbo, at masigurong hindi basta makakakilos si Ghislaine pagkatapos ng gyera. Gaano kalaking bahagi ba ang katanggap-tanggap sa inyo? Tanong ni Lowell. Walang emosyon sa tinig ng Marquis nang sumagot. Dublin ang 20 bahaging alok ni Count Fenris, gawin itong 40. Kapag hindi sila pumayag, tapos na ang usapan. Kontakin mo sila at bumalik kapag may sagot na. Ngunit mabilis na tugon ni Lowell, hindi na kailangang kontakin pa. Tatanggapin namin ang kondisyon ng inyong kagalang-galang. Napakunot ang noo ng Marquis. Inaasahan niyang magdadalawang isip ang kabilang panig, ngunit isang simpleng administrador lamang ang kausap niya. At walang pag-aalinlangan ang kasunduan. May buong kapangyarihan ka bang magdesisyon? Sigurado ka bang kaya mong aprubahan ito agad? Tama po, may buong awtoridad ako. Isasagawa namin ayon sa inyong kagustuhan. Ang totoo, matagal nang ipinahanda ni Ghislaine ang sagot na ito. Inutusan niya si Lowell na tanggapin ang anumang porsyento hanggat hindi lalampas sa 50. Para kay Ghislaine, hindi ang tubo ang pinakamahalaga. Oo, malaking tulong yun sa pagkuha ng pondo, ngunit isa lamang itong dagdag na pakinabang. Ang pinakamahalaga ay ang mailatag sa lahat ang katotohanang akin ang proyektong ito. Kapag nakaukit na ang pangalan ko dito, sapat na yon. Sino mang tatutol ay madali na lang pipigilan sa pamamagitan ng lakas. Sa kasalukuyan, mas malaki ang kapangyarihan ng Marquis ng Brantford at ng Pax iyong Maharlika. Iniisip ng Marquis na kahit pantay ang tubo, kontrolado pa rin niya si Ghislaine. Ngunit mali siya. Ang tanging kailangan ni Ghislaine ay panahon. Kapag sapat na ang kanyang kapangyarihan, kaya niyang lipulin ang lahat ng tutol kahit walang sapat na katwiran. Ang pakikipagkasundo niya ngayon ay estratehiyang magpapabilis lamang ng kanyang paghahanda. Pinagmasdan ng Marquis si Lowell nang may pagdududa. Parang alam na niya kung ano ang magiging sagot ko, at nakahanda na agad ang kanyang tugon. At bakit ganoon, handang-handa siyang isuko ang malaking kita? Bakit? Sa karanasan ng Marquis, masyadong tuso si Ghislaine pagdating sa kayamanan. Kahit noong panahon ng mga donasyon sa pangalang Por Isco, alam niyang may nakatagong pakinabang ito. Kaya't lalo siyang nababahala. Hindi niya mabasa ang tunay na hangarin ng kalaban. At sa bawat pagkakataong nagkakasal-amuha sila, palagi siyang may pakiramdam na parabang may pisi siyang nakatali at pinapagalaw siya sa kamay ng kalaban. Ngunit hindi tao ang Marquis na padadala sa emosyon. Sa huli, pinairal niya ang praktikalidad. Kung saan may benepisyo, doon siya papanig. Mabuti, sa ngalan ng pamilya Maharlika, ipagkakaloob ko ang karapatan sa buwis at ipaalam sa mga kasangkot na mga Panginoon. Iparating ito at asikasuhin ang iba pang detalye. Lubos kaming nagpapasalamat. Dahil sa kabutihang loob ng Marquis, natapos ang suliraning ito. Hindi namin malilimutan na kayo ang aming dakilang tagapagtaguyod, at lagi naming susundin ang inyong kagustuhan. Napangisi ang Marquis. Magaling ka ring magsalita. Para sa iba pang usapin sa pamumuhunan, makipag-ugnayan ka kay Rosaline. Gagawin ko po, mahal na Ginoo. Pagkalabas, agad na pinuntahan ni Lowell si Rosaline. Maingat niyang sinuri ang plano at tumango sa kasiyahan. Kung may suporta mula sa sambahayan ng Marquis, malaki ang tsansa ng tagumpay. Ako na ang bahala kay Lady Mariel at sa mga Maharlikang mamumuhunan sa pagtitipon. Natapos na ba ang usapan tungkol sa porsyento? Opo, tapos na. Wala bang ibang bilin si Count Fenris? Wala bang iba kundi pera? Wala po. Namula ang mukha ni Rosaline. Simula nang gumaling siya, madali na siyang uminit ang ulo. Buwisit, ang pinag-uusapan lang niya sa akin ay pera. Napaurong si Lowell, hindi tiyak kung bakit biglang sumimangot si Rosaline. Pagkaraan ng ilang sandali, mariin ang tono nito. Ipapadala ko ang pondo kasabay ng bayad sa mga kosmetiko sa oras na makuha. Kami na ang bahala sa mga manggagawa sa kabisera at karatig lugar, at agad naming sisimulan ang konstruksyon. Ito ay proyektong may 40% tubo, at hindi lang ito pansariling negosyo ni Rosaline, kundi direktang pinangangasiwaan ng sambahayan ng Marquis. Kaya't hindi niya pwedeng ipagwalang bahala. Kahit inis na inis siya kay Ghislaine,
Hindi siya palampes ng trabaho. Lumapit si Lowell, magalang na yumuko. Nauunawaan ko. Maraming salamat sa mabilis na pasya. Kami man ay magsisimula agad. Mula roon, sinimula ni Rosalyn ang malakihang pangangalap ng mga mamumuhunan. Kung ang sambahayan ng Marquis ang namumuno, tiyak na ligtas ito. Kung may suporta mula sa hari at sa Marquis, walang duda ang tagumpay. Kailangan nating sumali. Tanga ang hindi mag-i-invest. Napakarami ng alok na pamumuhunan kaya kinailangan niyang piliin ang karapat-dapat. Bagaman si Ghislaine ang tunay na utak ng proyekto, walang sino man ang kumilala na siya ang may-ari. Dahil sa pangalan ng Marquis ng Brantford, lahat ay naniniwalang sa kanya ito. Isang patunay ito sa matatag na reputasyon at tiwala ng mga tao sa Marquis. Dahil dito, mabilis na nakalap ni Rosalyn ang napakalaking puhunan. At dahil hawak mismo ng Marquis ang proyekto, walang ibang panghihimasok ang naganap. Kahit ang mga lokal na Panginoon, kahit naiinis, ay walang nagawa kundi sumunod. Buwisit, ang batang yun kung ano-ano na naman ang ginagawa. Dahil hawak siya ng Marquis, wala tayong magawa. Sa susunod, turuan natin ang leksyon. Pero ngayon, tiisin muna. Sa kabila ng kanilang pagkainis, nagbigay pa rin sila ng mga manggagawa. Wala silang malaking gastos dahil Fenris ang sisigat sa sahod, at makikinabang pa sila mula sa buwis na kokolektahin. Mabilis na nagsimula ang konstruksyon ng mga kalsadang mag-uugnay sa Fenris at sa mga karatig lugar. Sa kabisera, personal na pinamunuan ni Rosalyn ang gawain. Sa bawat teritoryo, ipinadala ang mga tauhan mula sa Fenris upang pamahalaan ang mga manggagawa. Napakalaking bilang ng manggagawa ang naipon, kaya't mabilis ang progreso. Karamihan ay tahimik na nagtatrabaho, ngunit may 3 taong hindi mapigilan ang bulungan. Boss, ano bang lugar ito? Maghapon tayong pinapapasan. Ni si Count Desmond hindi tayo pinapahirap ng ganito. Oo nga, parang wala nang katapusan ang trabahong ito. Kahit gustuin nating tumakas, wala na tayong lakas. Napabuntong hininga ang kanilang pinuno. Isang karaniwang lalaking walang kapansin-pansin. Eksakto, walang tigil ang trabaho, para bang wala ng katapusan. Sila ay mga especially ni Count Desmond. Dati, imposible ang makapasok sa Fenris dahil sa mahigpit na paghihiwalay. Ngunit nang buksan ang teritoryo sa mga migrante, nakalusot sila sa hanay ng mga bagong dating. Hindi lahat ay may tamang pagkakakilanlan, kaya't nakapasok ang ilan ng hindi natukoy. Habang patuloy ang kanilang pagtrabaho, marami silang nadiskubre, ang walang katapusang supply ng pagkain. Ang higanteng incubator na nagluwal ng libu-libong manok, at ang usapan tungkol sa kakaibang butil. Ngunit wala pa silang konkretong nakukuha tungkol sa mga teknik at proseso. Kung tutuloy tayo sa especially kailangan nating kumayad muna. Kapag nagkunwari tayong walang ginagawa, baka mas mapahamak tayo. Sabi ng kanilang leader. Ngunit mabilis din nilang napagtanto ang hirap ng kanilang kalagayan. Ang konstruksyon ay halos wala ng pahinga. Hindi nila mahanap ang pagkakataon para makapagtanong o mang-alap ng datos. Lalo pa silang kinilabutan nang malaman nila ang tungkol sa labor assault unit na pinamumunuan ni Kaur, ang tinaguriang baliw na aso. Kapag nahuli silang pasaway o walang silbi, tiyak na doon sila babagsak, at iyon ay mas malupit pa kaysa impyerno. Sa tindi ng hirap, isa sa kanila ang bomb-ulong. Bakit hindi na lang tayo magpanggap na patay at dito na manirahan? May bahay na tayo, kumikita pa. Hindi ba mas mabuti ito kaysa maging especially Ngunit mabilis silang pinutol ng isa pa. Baliw ka ba? Paano ang pamilya natin? Kapag nalaman nilang tumalikod tayo, sila ang papatayin. Tila may punto rin. Madalas ay tinitiyak ng mga Panginoon na hawak nila ang pamilya ng kanilang mga especially bilang panagot. Nag-ingay ang paligid, dumating si Ghislaine upang inspeksyonin ang site. Palagi niyang ginagawa ito araw-araw. Habang sinusuri niya ang bawat sulok, napatigil siya sa 3 lalaking palaging magkakasama. Pamilyar kayo, saan ko ba kayo nakita? Bulong niya, nanlamig ang mga especially pawis na pawis ang kanilang mga palad. Pagkaraan ng ilang saglit, tumango si Ghislaine. Oo, kayo ang mga nagtatrabaho sa pabahay noon, hindi ba? At palagi kayong magkakakapit-balikat. Namuti ang kanilang mga mukha, para bang nakita na nila ang kanilang katapusan. Nabalot ng malamig na pawis ang pinuno ng mga especially at hindi mapakali ang kanyang mga mata na paikot-ikot na tumitingin sa paligid.
Ano to? Sandali lang niya kaming nakita, pero naitandaan pa rin niya kami? Sa dinami-dami ng mga manggagawa, isang nakakatakot na kakayahan sa pagmamasid. Kahit hindi pa niya nasasaksihan ang tunay na galing ng kanilang Panginoon, dumaan sa isip niyang baka nga totoo ang balitang halos kasing husay na ito ng isang master. Anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Nataranta ang mga especially iya. Hindi sila maaaring mag-iwan ng kahit anong impresyon. Ang kanilang pinakamahalagang prinsipyo ay manatiling hindi napapansin, laging nakahalo at nagtatago. Mabilis na kinalma ng pinuno ang sarili at sumagot. Habang lumilipat kami ng tirahan, naging malapit kami sa isa't isa. Dahil wala kaming kamag-anak dito, kinailangan naming umasa sa isa't isa. Oh, ganoon ba? Wala kayong pamilya? Wala po. Yung iba'y ulila, at yung iba na may naulila sa gyera. Dahil wala kaming ibang mapagkakatiwalaan. Mas lalo kaming naging malapit. Handang-handa ang pinuno. May baon siyang backstory para sa ganitong pagtatanong, mga huwad na alaala, peking bayan, peking kakilala. Lahat ay maingat na isinabat sa ibang kasamahan nilang especially iya. Ngumisi si Ghislaine at ipinatong ang kamay sa balikat ng pinuno. Tama, mahalaga nga ang magkaroon ng mga kaibigan kapag malayo ka sa pamilya. Pero napansin ko, ang gaganda ng pangangatawan ninyong tatlo. Nakakahiyaman, pero dati akong siga sa mga eskinita. Pero tinalikuran ko na yun at nagbabalik loob. Ngayon, sinusubukan kong maging kapaki-pakinabang sa lupain. Siga, ha? Maganda ang pagkakapalit ng salita. Ibig sabihin lang, tambay na ba segulero ka noon? Opo, at kayo namang dalawa. Agad na tumuwid ang dalawang especially iya at sumagot. Ako po'y nagtrabaho sa isang guild bilang kargador. Dahil sa lakas ko, minsan nila akong ginawaring bantay. Ako na may sa konstruksyon, pero nakaranas din ng konting pagbabantay sa tropa ng manggagawa. Eksaktong tulad ng kanilang training. Nakahanda silang sagutin kahit anong usisero. Kahit ang kanilang katawan, na posibleng magdulot ng hinala, ay may paliwanag. Ngunit nanlisik ang mga mata ni Ghislaine habang pinagmasdan silang muli. Habarin niyo ang mga kamisete ninyo. Hindi sila makatanggi. Isa-isang naghubad ng pang-itaas. Matitikas, batak ang mga laman. Pinagmasdan ni Ghislaine ang kanilang mga katawan at kamay, bago tuluyang nagsalita. Hindi ko man tingnan ng matagal, malinaw. Ito'y mga katawan ng mga taong sinanay sa espada. At ang inyong mga kamay, may marka ng mga teknik sa pagpatay. Namutla ang tatlo. Sa kabila ng mahinahong klima, bumuhos ang malamig na pawis sa kanilang katawan. Paano niya nasabi yun sa tingin lang? Nagbabluff lang ba siya? Sana nga. Alam nila, halos lahat ng especially iya ay tinuturuan ng espada at teknik sa asasinasyon, pang-alis ng hadlang o pangtakas kapag nabisto. Samantala, mabilis na nag-isip ang pinuno. Dapat ko na lang bang aminin at isuko ang dalawa? Gusto ko na talagang manirahan dito. May bahay na ako, may naipon na rin. Handa na niyang talikuran ang nakaraan. Handang mamatay para sa pangarap na tahimik na pamumuhay sa sarili niyang bahay. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inunahan siya ni Ghislaine. Bale wala na yon. Kahit pa kayo'y especially iya, hindi mahalaga. Napamaang silang tatlo. Nagbabluff lang ba siya kanina? Anong ibig niyang sabihin, hindi mahalaga kahit especially iya kami? Ngumiti si Ghislaine. Ako'y isang pasipista. Hindi ako pumapatay ng tao dahil lang sa hinala. Tanging baliw lang ang gagawa nun. Hindi ba? Yes, tama po yun. Dagdag pa, kulang ang lupain natin sa tauhan. Kung mapapalakas pa kayo, sayang kung papatayin ko lang. Kahit kayo'y especially iya, hindi ko magagawang patayin kayo. Ganun ba? Pero syempre, hindi ko rin kayo pwedeng hayaang basta na lang gumala. Kaya naghanda ako ng espesyal na lugar para sa mga tulad ninyo. Alin at saan po yon? Tumingin si Ghislaine kay Jillian. Dalhin sila sa Labor Assault Corps. Masusunod, aking Panginoon. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang tatlo. Agad silang lumuhad at nagmakaawa. Patawad, mahal na Panginoon. Wala kaming ginawang masama. Handa kaming magbanat ng buto. Patawarin niyo kami. Alam nila ang Labor Assault Corps, pinakadelikadong gawain, laging nasa unahan sa digmaan. At ngayon, siguradong kamatayan ang naghihintay. Pero si Ghislaine, nakangiti lang. Bakit kayo natatakot? Trabaho lang naman yun. Konting dagdag na hirap lang. Patunayan niyo ang inyong pagiging tapat sa pamamagitan ng paggawa. Hila-hila silang tatlo. Bagsak ang balikat. Hindi man sila pinatay ngayon,
parang hinatulan na rin silang mamatay sa gyera. Ngunit sa isip ng kanilang pinuno, may nagbabagang determinasyon. Hindi ako mamamatay, mabubuhay ako, at ipagtatanggol ang bahay na ito. Kung kinakailangan, tatraidorin ko pa si Desmond at pupugutan ng mga tauhan niya. Isang bagong alamat ng pagtataksil ang isinilang. Pagbalik ni Ghislaine sa kanyang opisina, sinalubong siya ni Galbraith at ng mga duwende, luhaan sa tuwa. Mahal na Panginoon, ano na naman ito? Sa halip na hirap at pagkabalisa, masisilayan sa kanilang mukha ang matinding galit. Oh, huwag mong sabihin. Kumikinang ang mga mata ni Ghislaine, at parang sagot dito, ngumiti si Galbraith ng buong yabang. Nagawa na namin. Sa wakas, natagpuan na namin ang Galvanium. Talaga, nagningning ang mukha ni Ghislaine. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Sa kanyang nakaraan, alam niyang kaya ni Galbraith, kaya't hindi siya nabigo. Ngumisi ang duwende. Tama, nang sundin namin ang iyong mga patnubay. Nagtagumpay kami. Ha ha ha. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Galbraith ang isang makintab na metal. Ito ang Galvanium. Subukan mo. Agad kinuha ni Ghislaine ang inggit. Magaang, tila hindi ka panipaniwala na kasing tibay ng bakal. Hinugot niya ang espada, at buong lakas na iwinasiwas. Clang! Nigasgas ay wala. Hindi mapigilan ang ngiti ni Ghislaine. Perpekto, gaya ng alaala niya. Napakahusay. Wala itong kapantay. Katulad ng gawa ng alamat na panday. Kung ganun, ipakilala mo siya sa akin. Sinabi ko na, hindi ko alam kung nasaan siya. Mabilis na umiwas ng tingin si Ghislaine, dahil ang tinutukoy na panday ay walang iba kundi siya rin. Bagaman may kaunting pagkadismaya, nagpatuloy si Galbraith. Anuman, ito'y tagumpay na hahangaan sa kasaysayan. At higit sa lahat, tayo lang ang may kakayahang gumawa nito. Ngumiti si Ghislaine. Maganda, simulan na ang mass production. Ituro lang sa mga pinakamagaling at pinakamapagkakatiwalaan. Taasan ang sahod nila ng makailang beses para walang reklamo. Masusunod, masigasig na tumango si Galbraith. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, hinawakan muli ni Ghislaine ang kanyang balikat. Bakit nagmamadali? May susunod pa tayong gagawin. Ano na naman? Kagamitan. Hindi ba't papalitan na lahat ng sandata at baluti ng Galvanium? Hindi lang yun. Gagawa tayo ng mga bagong disenyo. Simulan natin sa baluti at helmet ng mga kabalyero. Tingnan mo ito. Ipinakita ni Ghislaine ang mga guhit ng disenyo. Habang binabasa ni Galbraith, unti-unti siyang napakunot noo. May mga uka. Huwag mong sabihin. Eksakto. Lalagyan natin ng runestones. Gagamitin sa baluti. At gusto mong gumawa ng 400 nito. Alam mo ba ang gastos? Matatag ang titig ni Ghislaine. Nganga si Galbraith. Ang halaga ng bawat set ay sapat na para mamuhay ng marangya ang isang tao habang buhay. 400. Hindi makapaniwala. Mawawalan tayo ng pondo. Pati mga runestone, mawawala na sa bentahan. Kahit ang matapang na duwende ay nabahala. Ngunit walang bahid ng pangamba si Ghislaine. Our knights will wear this. Hindi niya tinutukoy ang karaniwang kabalyero. Ang nasa isip niya ay isang puwersang kayang lumaban saan man, kailanman, at walang kapantay ang lakas. Walang pagdududa na kailangan ng patuloy na pagdagdag ng mga sundalo at sandata. Ngunit gaano man karami ang yaman na naipon ni Ghislaine, gaano man umunlad ang kanilang lupain, hanggang saan lang ba talaga ang kaya nilang itaguyod? Hindi man lang ito may kukumpara sa lakas at yaman ng pamilyang Ducal. Kung ang layunin lang ay pabagsakin si Conde Desmond, gaya ng mungkahi ni Galbraith, sapat na ang dagdag sundalo at sandata. Ngunit ang hukbo ng pamilyang Ducal ay nasa ibang antas. Kapag isinama ang mga tropa ng iba pang mga Panginoon at maharlika na kaalyado ng mga Ducal, mahigit 100,000 ang kanilang bilang. Walang paraan upang makapaghanda ng kapantay na hukbo sa loob lamang ng maikling panahon. Sa ganyang kalagayan, bawat isa sa kanila ay dapat lumaban na parang daan-daang sundalo. Ang 400 kabalyero ay kailangang may kakayahang tapatan ang 40,000 kalaban, 100 beses ng kanilang bilang. Ganoon din, ang 1,000 sundalo ay dapat makaharap ang 10,000 ng kaaway. Kahit ganoon pa man, hindi pa rin sigurado ang panalo laban sa puwersa ng Duke ng Delphine. Para maisakatuparan yun, kailangang maasa ang kanilang kakayahan hanggang sa pinakamataas na antas, at dapat silang bigyan ng pinakamainam na kagamitang maaaring malikha.
Ang mga baluti at helmet ay uukitan ng iba't ibang uri ng mahika, pagpapagaan ng bigat, pagpapalakas ng paningin sa gabi, dagdag na lakas at liksi, kontrol sa temperatura, at kakayahang makibagay sa iba't ibang kapaligiran. Simple lang ang mekanismo, kapag pinuno ng mana ng kabalyero ang mga batong ukit sa kagamitan. Automatikong maa-activate ang bilog na mahika. Halos walang hanggan ang gamit ng ganitong kagamitan. Ganito rin ang prinsipyo para sa mga sundalo. Gagamit din sila ng galvanium at daraan sa mahigpit na pagsasanay upang maging piling mandirigma. Sa mata ng iba, maaaring mistulang hukbo na tayo. Ngunit kumpara sa pamilyang Ducal, mananatiling maliit. Kaya kailangan kong bumuo ng kakaunti ngunit nakamamatay na puwersa. At hindi lang ang pamilyang Ducal ang kanilang magiging kalaban. Habang binabasa ang mga dokumento, hindi napigil ang magbulong ni Galbraith. Palalakasan talaga ng kagamitang ito ang kanilang lakas, pero sigurado ka bang para lang ito laban sa mga tao? Ano man ang kanyang tingin, tila labis ang paghahanda para lamang sa pakikipaglaban sa kapwa-tao. Sobra ang pera at teknolohiyang ginugol. Sa ganitong gamit, kayang tapatan ng isang kabalyero ang isang ogre. Sa sinabi ni Galbraith, ngumiti si Ghislaine. Ganoon kat-indi ang ating mga kaaway. At oo, plano ko ring mangaso ng mas nakakatakot pa kaysa tao balang araw. Ngunit para sa ngayon, ito'y napakahalagang proyekto. Siguraduhin mong maayos ang lahat. Nakaramdam si Galbraith na may mga bagay na hindi sinasabi si Ghislaine, ngunit pinili niyang huwag nang usisain. Tumango na lamang siya, baka nga balak niyang mangaso ng mga halimaw. Siguro nais bumalik sa gubat ng mga halimaw. Pero kung tutuusin, mas mura pa ring mag-recruit ng mas maraming sundalo kaysa rito. Kung pag-uusapan ang kahusayan, isa itong halimbawa ng labis na paggasta. Saan ba siya kumukuha ng ganitong kapal ng mukha? Baka nga dala lang ito ng kabataan, isang kayabangan na sinusunog ang lahat ng kayamanan. Ngunit imbes na kontrahin, tinanong na lang ni Galbraith ang isa pang bagay. Pero bakit itim? Bakit puro itim ang ipinagagawa mong baluti at helmet? Kailangan ng espesyal na patong para sa itim na baluti upang hindi lumitaw ang kinang ng pilak kapag nagasgasan. Mas mahal ito, kaya bihira itong gamitin. Maganda ito para sa gabi, para sa mga biglaang pag-atake. Ah, tama, bagay nga, tila tuluyan ng nilamon ng sining ng digmaan si Ghislaine. Mas pinili nito ang kahusayan sa labanan kaysa sa dangal ng mga kabalyero na magsuot ng makintab na pilak, at tinakpan iyon ng itim. Oh, at hindi rin masama ang simbolismo. Nung pagkubkob sa Fair Diem, nang makita ni na Victor at Conde Digold ang paparating na mga hukbong nakaitim, halos matamba sila sa takot. Kung ang pilak ay may ganda, ang itim ay may bigat at dahas na mas higit ang epekto. Naiintindihan ko, palalakihin ko ang produksyon ng galvanium at sisimulan ang paggawa ng baluti at helmet. Pero, siguradong magrereklamo ang mga salamangkero. Halos walang pahinga ang mga salamangkero, sunod-sunod ang kanilang mga tungkulin. Tiyak na magbubuhos sila ng galit kapag narinig ang dagdag na trabaho. Sa tono na para bang nakikiusap, sinabi ni Ghislaine. Ipaalam mo na makakakuha sila ng parehong bakasyon pagkatapos ng paggawa ng baluti at helmet. Ang mass production ng galvanium at ang paggawa ng kagamitang ito ang pinakamataas na prioridad, lahat dapat nakatuon dito. Oh, may bakasyon? Sige, ako na ang bahala. Sa lupain, ang tanging luho ay ang kumain ng marami at magpahinga sandali. Matagal nang nasanay sina Galbraith at ang mga duwende rito, parang pang-araw-araw na gawain na lamang. Dapat mabilis at maaasahan, maliwanag. Alam ko na, naku, ang dami mo talagang reklamo. Ilang beses na niyang narinig ang mga salitang yun kaya't wala nang dating. Habang nagbubuntong hininga, umalis si Galbraith. Pinagmasdan siya ni Ghislaine, isang tusong ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Malaki ang madadagdag na lakas sa kanilang lupain dahil sa galvanium. Hindi pa man alam ni Galbraith, nakikita na ni Ghislaine ang iba pang mga sandatang gagawin gamit ang metal na ito. Kapag natapos, lubos nitong babaguhin ang konsepto ng digmaan. Bilisan mo, marami pa tayong ibang gagawin pagkatapos nito. Muling ngumiti si Ghislaine, puno ng pananabik. Tahimik na nakaupo si Claude, matagal na nakatitig sa kahilingan ng mga duwende para sa pondo. Sa huli, pinirmahan na lang niya ito. Nagulat ang mga duwende at pinagmasdan siya ng ilang ulit bago umalis. Si Claude,
Walang ipinakitang reaksyon, ipinikit lang ang mga mata at uminom ng tsaa. Maging si Wendy, na bihirang makipag-usap sa kanya kung hindi kailangan, ay hindi napigil ang magtanong. Bakit, hinayaan mo lang? Karaniwan, magagalit si Claude, makikipagtalo sa Panginoon hanggang sa mapag-isipan nito, bago palang pumayag. Hindi upang pigilan, kundi upang mapaisip kahit saglit ang Panginoon na laging gumagasta ng walang pakundangan. Pero ngayon, wala siyang ginawa. Ibinalik ni Claude ang tasa sa mesa. Ngumiti ng payapa. Mas madali kung susuko ka na lang. Kung mabangkarote ang kahabag-habag na lupain na ito, ano ngayon? Hindi ko naman pera. Kay Ghislaine, kapag may desisyon, agad itong isinasakatuparan. Ngunit kay Claude nakasalalay ang paglalaan ng pondo, ang pamamahagi ng gawain, at ang aktwal na pagpapatakbo. Gaano man kalaki ang kita, laging kapos ang pondo, at siya ang halos mabaliw sa pagpapakilos ng lahat. Kahit walang pera, kailangan pa ring matupad ang iniutos ng Panginoon. Isang lupain na puno ng kabaliwan. Kung tutuusin, ang iba'y binabayaran ng sobra-sobra, kaya nakukuntento. Ngunit bilang isang tagapagsilbing hindi man lang sinuswelduhan, wala siyang kahit ano. Unti-unti na siyang nasisiraan ng ulo. Kung magkakaroon lang ulit ng digmaan. Ano ba ang hinihintay ni Conde Desmond? Natatakot ba siya? Kung malulugi rin lang ang lupain, mas mabuting mapabilis na ito. Ganoon na ang nagiging baluktut na kaisipan ni Claude. Si Wendy, na bihirang maantig, ay tiningnan siya na may halong awa at pagkayamot, bago ilipat ang usapan. Ngunit ang galvanium ay tila kamangha-mangha talaga. Palalakasan nito ang hukbo at makakatulong din sa pamumuhay ng mga tao. Oo nga, kaya't gagawin natin ito ng walang tigil. Maraming pandayan at pagawaan ng bakal ang itinayo sa lupain, ngunit hanggang ngayon, pinapatakbo lamang ang mga ito ng kaunti upang mapanatili. Ngayon, sa wakas, bubuksan ang lahat upang iprodukto ang galvanium. Para sa mga panday, tila dumaan sila mula sa maginhawang buhay tungo sa isang impyerno. Nang una nilang makita ang halimbawang galvanium mula sa mga duwende, nabigla sila. Hindi ka panipaniwala, paano nila ito nagawa? Karapat-dapat talaga ang mga duwende. Sabi nila, ang teknolohiya ay galing sa Panginoon. Magaan ngunit matibay na parang bakal, isang halimaw na metal na hindi nila inasahan. Nang ialok ng mga duwende na ituro sa kanila ang pamamaraan, natuwa ang mga panday. Ngunit hindi lahat ay perpekto. May ilan na nagsimulang mag-isip ng tuso. Kung matutunan ko ito at lumipat sa ibang lupain, yayaman ako ng husto. Alam nilang mas malaki ang kikitain kung ibebenta ang lihim kaysa sa kahit gaano pa kalaki ang sweldo rito. Ngunit bago pa man sila makagawa ng hakbang, may samalubong sa kanila. Dahil hawak ninyo ang isang mahalagang kaalaman, bibigyan kayo ng mga bantay, mga escort. Mga escort, hindi, pagbabantay ito. Simula noon, tig-2 sundalo ang laging nakabuntot sa bawat panday. Kahit sa palikuran, kahit sa inuman, kahit sa gabi, hindi sila makaligtas. Nagising silang may bago ng bahay. Maganda at malapit mismo sa pandayan. Dala ang kanilang pamilya, ang lahat ay tuwang-tuwa. Ang mga panday, nakatungo, walang nagawa kundi tanggapin. At kung minsan, dahil sa sobrang takot o iniis, kusa silang nagpupuyat sa trabaho upang mag-overtime. Dahil dito, lalong bumilis ang produksyon ng galvanium. At nang ipamahagi ito sa iba't ibang pagawaan, muling nagliyab ang lahat ng pandayan sa buong lupain. Araw at gabi, walang tigil ang tunog ng martilyo. Clang, 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 arg. Bakit napakarami ng trabaho? Unang ginawa ang mga baluti at armas para sa mga sundalo. At nang matanggap ng mga ito, halos hindi sila makapaniwala. Buong plate armor? Hindi ba't pangkabalyero lang ito? Paano natin maisusuot ito? Siguradong mabibigatan tayo. Karaniwan, tela lang ang suot ng mga sundalo, o kaya'y simpleng bakal sa dibdib kung mayaman ang lupain. Ngunit ngayon, bawat isa'y may gamit na para bang kabalyero. Isang sundalo ang nag-angat ng piraso ng baluti, nagrereklamo, ngunit agad na tahimik. Napakagaan. Halos hindi ka panipaniwala.